Para sa third round, talaga namang masusubok ang tatag ng mga balakang namin sa paggapas ng palay. Ganito po kahirap sa farm, lalo na pag mag-harvest na. Mahulog ka, natatakot ka. Nakakaloka, walang elevator. Maggagapas tayo ngayon ng palay. Nakikita natin ngayon, dilaw na yung kulay niya, pwede nang anihin talaga to. Yes! Kasama natin dito si Kuya Ken na i-demonstrate sa atin paano maggapas. Okay. Mag-iingat lang po tayo kasi matalas po yung ating lilig. Okay. Una po yung lilig. Tapos hahawakan. Tapos hatak lang po. Ah! Ang dali, Easy naman! Parang ang dali. So, ang challenge sa amin ni Boobsy ngayon ay maggapas ng pinakamaraming palay sa loob ng 5 minuto. Ready ka na ba? Yes, at sa 5 minuto po na yon, kailangan makalimang sako kaming bigas. 5 sako? Yes! Ang dami kaya nito! Pang 5 sako yan! Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang round 3 para makarami. Yes! Okay. Imagine kung gaano naghihirap yung mga magsasaka natin sa init ng araw tapos sa walang tubig dito. Imagine, harvest time ngayon, tapos sa init ng araw, ganito ka. Kamusta ka dyan? Eto, ang sakit ng likod ko! Ayan, pinasarap pa mo. Kaya kayong mga batang hindi kumakain, kapag pinapakain ng mga magulang, matuto kayong kumain kasi mahirap magtanim ng palay para maging bigas. Madali lang maggapas. Ang problema yung nakayuko. Wow! Grabe! Ito pala yung nagiging bigas. Kaya baka magapas ko yung ano mo. Kaya kapag kumakain po kayo ng kanin, kainin niyo po bawat butel. Ang hirap palang mag-ani, no? My God! Sobra. Kaya wag po tayong Huwag nag-aaksaya ng pagkain, lalo na po sa kanin. Kara, parang sa paggagapas mo, parang pa-zombie ka. Hop! Ano kaya? Mas marami kaya sa akin? Naharas ako doon, ha? So, ang maganda dito sa farm na ito ay organic siya. Gumagamit sila ng pesticide, pero yung pesticide na ginagamit nila ay gawa sa mga natural ingredients tulad ng vinegar, ginger, bawang, at kung ano-ano pa. Hindi siya chemical. Kaya, merong yung mga napapatay lang niya ng mga peste ay yung mga peste na talagang peste sa buhay. Pero yung mga mababait na peste, akala mo may mga mababait na peste, hindi napapatay yon. At patuloy silang tumutulong para maboost ang immune system ng mga halaman. Sa 5 minuto naming pagyuko, sino kaya sa amin ni Boobsy ang mas maraming nagapas na palay? Makabawi kaya ako? At ngayon, binilang na ni Sir Ken kung sino sa amin ang nagwagi. Pero parang, uy! Ay, hello po, Bakit Miss Cara. ba't Good morning. Alam mo, nilalandi mo si Sir Ken para ikaw manalo eh. Ay, wala pong ganon. Nakatulog lang kasi nga, ang hirap palang magkapas. Ang init-init. So, wow! Pasweet! Hoy, baby ka pa, hindi ka pa pwedeng umibig. Hindi pa nga. Ginagawa ko lang parang tulugan. Okay, Kuya Ken. Sino ang nanalo? Ilan ang nagawa ni Boobsy at ilan ang nagawa ko? So, yun nga po, nabilang ko na po yung mga puno. Yung mga puno po. So, si Ma'am Boobsy po ay nakaputol po siya ng 40. 40? Apat na po! Yes po, 40 puno ng palay po ang kanyang naputol. Samantalang po si Ma'am Cara ay naka 63 po. Ay, di kayo na mag-din sa palayan. Sa wakas, nakapuntos din ako. Ang score, Boobsy 2 points at Cara 1 point.
Dahil hiningal at sumakit ang balakang namin ni Boobsy sa paggapas ng palay, bilang reward ipatitikim sa amin ang isa pang sikat na putahe dito sa Bulacan, ang Arroz Valenciana. Pero ang Valencianang ito, with a twist, dahil imbis na purong malagkit na bigas ang gagamitin, hahaluan ito ng organic red rice. Igigisa muna ang bawang at sibuyas at saka isusunod ang manok. Sasangkutsahin po natin yung ating manok para po hindi po malansa yung ating Arroz Valenciana. Pagka po nagmantika na yung karne, saka po pagka medyo mabango na, okay na po siya. Titimplahan na rin ito ng patis para manuot ang lasa sa manok. Takpan po natin para po mas mabilis maluto yung karne. Hayaan lang itong kumulo na may takip sa loob ng 10 minuto. Hahaluan din ito ng tubig na pinagbabara ng atswete para dagdag kulay. Sunod na ilalagay ang chorizo de Bilbao, carrots, bell pepper, green peas at tomato sauce. Lagay na po natin lahat. Hayaan po muna nating masangkot siya para po lumasa po dun sa karne yung ating mga sahog. Lagyan po natin ng 1 tasang sabaw para po malambot yung ating gulay. Mag-aantay po tayo ng 3 minutes. Titimplahan ng paminta, pagkatapos idadagdag ang pasas, ang sinaing na kaning malagkit at red rice. Sinaing ko po muna siya kasi po pagka po hindi po siya isasaing, napakatigas po nung ating bigas. Hahaluin po muna natin. Aantayin lang po natin na maluto yung ating malagkit. At panghuli ang gata. Aantayin lang po natin siyang matuyo para po luto na po itong ating Arroz Valenciana. Huling ilalagay ang toppings, luto na ang Arroz Valenciana. Dahil napagod kami sa paggapas ng palay kanina, red rice pala yung ginapas natin kanina. Oo nga. Yun nga ang sabi. At saka ang tawag dito, Arroz Valenciana. Arroz Valenciana. Arroz Ang laki ng dina mo. Kasi nga, alam mo na yung kwento, di ba? Arroz Valenciana. 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 Tikman nga natin to. Parang paella siya pero Yeah, paella. Exactly work. Ang pagkakaiba lang nito, kulay red yung pinakakanin niya. may pasas. Lasang champurado. Kaya nga may gatas. Pinato yung champurado. Perfect. May gata siya. Kasi usually yung paella parang tomato sauce ata yung nilalagay doon, di ba? Ito, may gata.